Magandang gabi po sa bawat isa. We welcome you sa ating pong live stream. It's November 10, Wednesday po, Merkules. At muli po tayong mag-aaral ng salita. Genesis chapter 39 verse 1 after verse 4. Potiphar, an Egyptian who was one Pharaoh's officials, the captain of the guard, bought him from the Ishmaelites who had taken him there. The Lord was with Joseph, so he prospered, and he lived in the house of Egyptian's master. When his master saw that the Lord was with him, and that the Lord gave him success in everything he did, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household, and entrusted to his care everything he owned. May God bless the reading of His Word. Saglit po tayong yumukot manalangin sa Diyos. Amang Banal, salamat muli sa oras ng pag-aaral ng iyong salita. Salamat sa maghapon. At ngayon ay ang mga banal na oras mo ngayon ay muli kaming pinagsama-sama dito sa live stream upang muling lumago, lumalim, at sumunod sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat. Salamat sa mga nanonood na patuloy mong hawakan kami, na ang patuloy na maitaas sa aming buhay, sa aming pamilya ay walang iba, kundi Ikaw, Panginoon. Salamat po. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, lahat po tayo magsabing Amen and Amen. Amen. Wednesday po ngayon, it's our prayer meeting. Ang ating pong pamagat ng ating pag-aaralan ngayong gabi is entitled, Joseph Found Favor. Si Jose ay nakatagpo ng pabor, unang-una sa ating Diyos at gayon din sa kanyang master na si Potiphar. Now, sabi po dito, katatapos lamang po, if you remember last Friday na pinagbili, dapat pinatay na si Joseph ng kanyang mga kapatid. Pero dahil may nagsuggest na mas mahalaga siguro na ipagbili lang natin si Jose at hindi natin siya patayin at may pera pa tayo. So, binalita nila ito sa kanilang amang si Jacob na si Israel. At dito nga, umiiyak si Jacob na wala na ang kanyang anak si Joseph. Now, ang mga Ishmaelites po, ang mga bumibili po noon ng mga hayop, ng kung ano-anong mga pwedeng pagbili, mga ibon, mga manok, mga tupa. At bumibili rin sila ng tao, kaya kinuha si Joseph. At sabi nga ng verse 1, dinala po siya sa Ehipto. At nandoon si Potiphar, ito po'y lalaki, na isang opisyales ni Haring Parao sa Egypt. At siya daw po ang kapitan ng gwardiya sa Ehipto. So, makapangyarihang tao po ito si Potiphar. Marami sigurong pera, malaki siguro ang bahay. At nung binili po niya si Joseph, hindi lang para maging katulong, kundi para maging alipin. Paulit-ulit ko pag sinasabi, magkaiba ang katulong sa alipin. Ang katulong may day off, may rest day, may kung ano-anong sweldo. Pero ang alipin ay habang buhay kang walang sweldo at habang buhay kang alipin. Mabigat yun dahil binili ka ng iyong presyo at iyong buhay mo. Now, in verse 2, napakaganda. The Lord was with Joseph. Kahit pinagbili siya ng kanyang mga kapatid, galit na galit ang kanyang mga kapatid sa kanya, kahit binili siya ng mga Israelites at nandito siya kay Potiphar sa gwardiya, sa head ng gwardiya ng Ehipto, ang Diyos ay kasama pa rin ni Jose. At dito, nakita po siya ni Potiphar na he was gaining success. He was having his favor sa mga tao sa kaharian ng Ehipto dahil sa buhay ni Jose. Pwede po pala yun, no? Bilang anak ng Diyos, dahil nandun ka sa trabaho mo, nandun ka sa negosyo mo, nandun ka sa pamilya mo, i-bless ng Diyos ang pamilya mo, ang trabaho mo, ang pag-aaral mo, dahil nandun ka, ang anak ng Panginoon. So, ganun po ang nangyari. Kaya nga po ang pinamagatang natin, title ng ating pag-aaral ngayon, Joseph found favor, at ito'y nakita ni Potiphar.
Dahil kasama po niya, sino po? Ang ating Panginoon. Kaya, sa buhay po na ito, kahit ano pong sipag natin o galing, kung wala ang Diyos ay mapapahamak lamang tayo. Pero kung kasama natin ang Diyos, ang pabor, makikita yan ng mga tao dahil sumusunod tayo sa ating buhay na Panginoon. Now dito, he was being blessed. Sabi nga po sa verse 5, from that time, he put him in charge. Ginawa po siya in charge sa kanyang household. Ano mang meron si Potiphar, parang ikaw na bahala, ikaw na in charge. At doon nakita niya na binibless ng Panginoon ang kanyang household, ang kanyang tahanan dahil kay Joseph. Amen? Sana mangyari yan sa atin lahat. Na makikita ng kasama natin sa trabaho ng ating kapitbahay na binibless rin sila. Dahil tayo ay mga anak ng Panginoon at nagiging daluyan po tayo ng pagpapala ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, maging daluyan ka ng pagpapala ng Diyos. Amen? Nung parang alulod na dumadaloy ng blessing ng Panginoon, hindi curse. Dahil yung blessing ng Panginoon ay dumadaloy sa kanyang mga anak. So mapapansin natin ng favor, yung panaginip ni Jose, hindi lang panaginip, kundi unti-unti nangyayari na, nakikita ni Jose na yan na nung blessing na sinasabi ng Panginoon. Now, sabi sa verse 6 ng 39 ng Genesis, dinescribe po si Joseph, matagal ng panahon ito, na pinagbili siya sa mga Ishmaelites. Joseph was well-built and handsome. Malaki siguro ang muscle, parang nagwi-weights. At guwapo, katulad yung katabi mong lalaki ngayon, handsome. Amen? At sabi dito, nagkagusto ng asawa ni Potiphar kay Jose. At ang tukso, sabi dito, come to bed with me. Sumama ka. Yung pita ng laman, yung tukso na tinutukso si Jose. Kaya sabi ni Jose, anong klaseng wicked idea yan? That is not from God. Tingnan niyo ang ginagawa ni Jose, ha? Na ang palay na ang lumalapit sa manok. Yan, hindi na niya kailangan manligaw ni Jose, kundi mismo ng asawa ni Potiphar ang lumalapit sa kanya. At sabi niya, ni-rebuke niya, this is not an act of God. This is an act ng kasalanan, sabi ni Jose. Now in verse 10, and though he spoke to Joseph, kahit sinasabi ni Jose, hindi pwede, masama yan. Day after day, he refused to go to bed with her or even with her. In verse 10, every day. Di ba? Siguro, pag masasabi mong pag nakuha ka sa isang tukso, hindi ka pumatol, okay yun. Pero dito sinabi po, every day, tinutukso si Jose. Kung titingnan niya ang paligid, hindi naman ako ang may gusto, hindi naman ako ang gumagawa ng paraan. Itong asawa ni Potiphar, siguro, I do believe na makapangyarihan dito si Potiphar at hindi pipili yan na basta-basta lamang na babae na asawa. Kaya, yan. Now, in verse 11, one day, habang walang tao, ang household ay nasa loob. At sabi dito, in verse 12, she caught him, si Jose, at nahulog yung cloth niya ng balabal at tumakbo si Jose. Yan ang sinasabi ko lagi. Pag problema, pwede mong harapin. Problema yan. Pero pag tukso, takbuhan mo. Kaya ang ginawa nga ni Jose, tumakbo siya. Tumakbo siya sa tukso. Now, ang problema, nahulog po ng cloth niya, yung balabal. Yung mahalaga po yan eh. Mahalaga yan sa mga Hudyo, yung balabal na yan, na nakatutulong na malaki. Kaya nung nakita sa verse 13 ng asawa ni Potiphar, na hindi minimension ang pangalan dito sa Bible, ay nakaisip siya ng pagkakataon. O ito na ang pagkakataon, pwede kong ikwento ang maling kwento na si Jose ang gumagawa ng masama sa akin. At ito ang katibayan, itong balabal na ito. At nagsisigaw na po ng asawa ni Potiphar. Kaya yung household, ng mga bantay doon, ng mga katulong doon, nagtakbuhan doon sa asawa ni Potiphar at nagkwento na nga ng mali. Now, in verse 19, ito na. Pagdating ng asawa niya, ng master ni Jose, pinuwento ang maling kwento. Now, just imagine, ikaw na nga nung umiwas, ikaw na nga nung hindi kumagat sa kasalanan, sa pita ng laman, ikaw pa ang
napasama. Siguro nangyayari rin sa inyo yan, na ikaw na ang gumagawa ng kabutihan sa bahay mo, ikaw na ang gumagawa ng kabutihan sa trabaho mo, sa negosyo mo, hindi ka mandaraya, hindi ka nanluloko ng tao. Pero ito, minsan napapasama ka pa. May mga kwento pang mali, may mga nangyayari pang mali sa iyong katapatan sa tao at sa Diyos. Now, si Jose, sabi po dito, nagalit ng master niya at ipinakulong siya. Buti na lang, hindi pinapatay si Jose, no? Pinakulong siya. At itinapon siya sa bilangguan ng mga hari. At doon siya ikinulong. Kasi nga, head ito, guard, captain ito ng mga gwardya. Doon siya pinatapon sa kulungan. Naku, ikaw si Jose. Sabi ko nga kanina, na unti-unti yan, nakikita na ni Jose nung sinasabi ng dream niya. Pero ito, parang napasama. Pero ang maganda po dito, sabi po dito, but while Joseph, sabi sa verse 20, but while Joseph was there in prison, the Lord was with him. Yun ang pinakamagandang kasama. Sino? Ang Diyos. Habang nasa kulungan siya, tinapon siya sa pit, sa balon, pinagbili siya, dinala siya sa bahay ni Potiphar, tinukso siya at tumakbo sa tukso at napasama pa at ikinulong. Pero ang maganda po dito, kahit sa bilangguan, kasama niya ang Diyos. Now, pagkasama po natin ng Diyos, hindi po kahirapan, hindi po sumpa, kundi pagpapala. Sabi mo nga sa katabi mo, pagpapala, pagkasama ang Diyos. Kaya hanggang kulungan, sabi po dito, pagkapasok ni Jose sa bilangguan, he found also again favor in the eyes of the warden. At ginawa siyang kanang kamay, in charge sa kulungan. Kung kanina, in charge siya sa bahay ni Potiphar. Ngayon, in charge siya sa kulungan na. Agad-agad ang promotion. At doon natin mapapansin, kahit anong daw gawin, sabi sa verse 23, kahit anong gawin ni Jose, success followed him. Bakit? Dahil nandoon ang Diyos na humahawak sa buhay ni Jose. So ngayong gabi po, sa ating pag-aaral ng buhay ni Jose, yan, isiserye po natin to, na mapapansin natin, Lord, sumunod naman siya. Bakit napahamak? Gumagawa naman siya ng kalooban o bakit nagkaganon? We always ask the Lord, lalo pag medyo may nangyayaring pangit o masama sa ating buhay, sa pamilya natin. We always ask the Lord, ba't nagkaganon, Lord? Now, God may have His reason. Pero kailanman, hindi po tayo pababayaan o iiwanan ng Diyos. Siguro ang ibang tao, pwede kang iwanan. Pwede walang panahon sa'yo, kahit nga hello, hindi ka mahilo. Tapos, sasabihin mong mahal kanya. Di ba? Ang layo. Pero, ang sabi po dito, ang Diyos, kahit minsan lumalayo tayo sa Kanya, at ayaw sumunod sa Kanya, nandiyan pa rin ang Panginoon para makitang at alalayan tayo sa buhay na ito. Ang maganda po dito, habang binabasa ko po ang Biblia na ito, wala akong nadinig man lang kay Jose na tanong, Panginoon, bakit ganito? Bakit ganito ang mga nangyayari? Wala ka man lang makitang kay Jose pagrereklamo sa Diyos. Gustong-gusto natin po ng blessing, gustong-gusto natin ng mga answer prayer, pero sa buhay ni Jose, kapit lamang po siya sa Panginoon. Alam po ba niyo, kaibigan, kapatid, kababayan, yan po ang reminder ng Panginoon kung gusto natin ng pabor sa Diyos. Kumapit lamang tayo lalo. Madilim at hindi biro ang ating mga hinaharap sa pang-araw-araw. No? Sabi nga, pwedeng habang papalapit at papalapit ang pagdating ng Panginoon, ang buhay ay talagang papahirap ng papahirap. Pero ang maganda po dito, kahit mahirap ang buhay, di po tayo iniiwan ng Panginoon. Yung favor niya ay nasa atin. Kaya tayo ay nagiging daluyan ng kanyang pagpapala.
Kaya sasabihin natin, kaya ko ito. Bakit? Kasama ko ang Panginoon. Si Jose po, kahit anong gawin niya, sabi po ng Bible, he found always success. Ano man ang kanyang ginagawa. Pwede po rin mangyari sa atin yan. Yung ginagawa mo, sa bahay man, trabaho, pag-aaral, yung mga transaction mo, dadaloy at dadaloy ang blessing, ang pabor ng ating Panginoon dahil sumusunod ka sa Panginoon. Tayo po'y manalangin ngayong gabi. At sa ating panalangin, sa ating mga sitwasyon na mahirap, huwag po tayong magreklamo. Hindi tingnan natin ang gagawin ng ating Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, may gagawin ng Panginoon. Di pa siya tapos sa atin. May gagawin siya na maganda, malaki. At inihintay natin ang pabor ng ating Panginoon. Let's lift our hands. Lord, salamat muli sa paalala sa buhay ni Jose. Grabe ang kanyang experience. Nagalit ang kanyang mga kapatid. Tinapon siya, halos patayin siya at pinagbili. Dinala siya sa Ehipto, naging matapat siya, pero inaccuse siyang gumagawa ng masama. Pero hanggang bilangguan, Panginoon, nandoon ang iyong pabor. Minsan, ang madalas lamang naming makita ay ang problema, ang pagsubok, ang hirap ng buhay. At nakalimutan namin, nandun pa pala ang pabor, ang success, ang blessing ng Panginoon. Lord, turuan mo kaming maging katulad ni Jose na hindi magreklamo, kundi sumunod lamang sa iyo. Dahil ikaw ang may alam ng lahat. Kaya hindi sa mga nanonood ng live stream na ito, ng aming mga kaibigan, kamag-anak at mga kababayan, malapit man o malayo, ay patuloy mong hawakan. May mga problema, may mga sakit, may mga bayarin, may mga sirang relasyon. Tinitingnan na para bagang walang magagawa. May magagawa ka pa rin, Panginoon. Kung kasama ka namin, may magagawa ang aming buhay dahil kasama ka, O Diyos. Hawakan namin, hindi ang tao, hindi ang lakas namin, hindi ang galing namin. Hawakan namin ang aming Diyos na patuloy na nag-iingat at nagpapala sa amin. Sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabing Amen and Amen. That's our prayer. Habang lumalakad ka sa kalooban ng Diyos, sinusundan ka ng pabor ng Panginoon. At alam ba nyo? Dahil sinusundan ka ng favor ng Panginoon, makikita yan ng mga tao. Hindi nung hirap ng buhay, ang makikita sa iyo ay yung favor ng Panginoon. Dahil ikaw ay anak ng Panginoon. That's it. Again, please write a comment. Your prayer requests, anything that you would like, na ilagay lamang dyan, kahit saglit lamang. At kung paano ka po na kikinig sa aming live stream, salamat po ng marami. Alam ko pong nakakapagod ang maghapon, maraming ginagawa. Pero dahil gawain po ito ng Panginoon at gusto nating lumago at lumalim sa Panginoon, lagi ka pong nandyan. Alam ba nyo, sinabi rin ng Bible, ang sino mang unahin ng Diyos, una rin sa kanyang pagpapala. Kaya minsan ang iba, kahit anong gawing sipag, dahil wala ang favor ng Panginoon, nahihirapan. Kapatid, kasama natin ang Diyos at kaya natin ang buhay na ito. Again, I'm Pastor James Lagasca. Thank you for watching with us here in our live stream from Light of Life Foscor Church. Again and again, the Lord loves you and the Lord cares for you. Gandang gabi po. Good night and the Lord bless.